Hallelujah. Pinagpalang araw po, pinagpalang umaga po sa lahat. Blessed na po ba kayo sa araw na to? Are you blessed? Maraming maraming salamat po. Sa di po sa akin nakakilala, ako po si Brother Martin. I've been with Christ Life Church for more than 3 years na po, more than 3 years na po yata. Medyo I'm not good in numbers, so basta magaganon, more than 3 years. So, alam ko po, na-miss nyo ba ako? Kasi nung last Sunday wala ako eh. So, nandun po pala kami sa The Life Giver Church at we are privileged po and we are so blessed na maging kaisa sa selebrasyon ng 38 years of The Life Giver Church in the ministry. So, imagine po, 38 years na silang nasa ministry. So, kina Bishop Willie po and to all the Life Giver Church pastors, administrators. From CLC po, we greet you again. Happy anniversary po. At pinagpala po kami na kami ay naging parte ng The Life Givers Church. At pinagpala po kami sa inyo. Patuloy po kayong naglilingkod na walang kapagurahan dahil sa grasya ng Diyos. So maraming salamat po. Happy anniversary. At bago ko po makalimutan, good morning din po pala sa ating senior pastor, si Pastor Noel and Pastora Michelle at Nikki. Hindi ko ma-imagine na binabati ko na rin si Nikki online. We miss you po so much at maraming salamat po sa buhay nyo at alam po namin na kung nasan kayo, kasama nyo po ang Panginoon at alam kong pagpapalain nyo pa po nila kayo. So, ready na po ba kayo sa salitang maririnig natin ngayong araw? Are you ready? So doon po, alam ko po doon pa lang sa worship natin, sobrang damang-dama na natin ang pagpapala ng Panginoon. Amen? At doon pa lamang po sa mga testimony ni Sis Kaki at ni Brother Terence, sa testimony din ni Sis Mitch, sobrang pinakita nila kung gaano sila hindi pinabayaan ng Panginoon. And this is all because of the grace of our Lord Jesus Christ. Dito po yung lahat ay dahil sa grasya ng Panginoon. At pinapakita lang po nilang kabutihan ng Panginoon sa kanila na kahit anong po, di ba natural na po sa atin na nag-worry, di ba? We always worry in this world. But let's remember na kahit anong problema na kakaharapin natin sa mundo, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So kailangan lang po nating lumapit sa Kanya, no? So, bago po ako tumagal, wala po akong icebreaker muna. Medyo napahaba po ang baka in the middle po. Tingnan po natin. So, ito po yung topic na na-share ko dati sa Men's Fellowship. And nag-decide rin po ako na ito na lang ang i-share dito kasi alam ko po, sobrang na-blessed po ako sa verse na to kasi to be honest po, nung nandito na po ako sa CLC, dati po pag nagbabasa ako ng Bible is by context. So, kunyari, babasahin ko siya from Genesis, every page to Revelations. Nung naging part na po ako ng CLC, nakakapagbasa na lang po ako if magkakaroon po ako ng pagkakataon to share a word o kaya may mababasa akong mga verses sa Facebook or may makikinig po ako ng mga sharing ng mga pastors from the Life Giver Church dito po. So, doon na lang po ako nakakapag-aral. Pero ngayon po, praise God, nagbabasa na po ako ulit ng Bible at sinimulan ko po siya sa Book of John. So, dati po, nung nagbabasa po ako ng Bible, sinisimulan ko po talaga siya sa Genesis, no? But ngayon po, na-realize ko na and tama nga po yung sinasabi ng ibang pastors na the best way for us to read the Bible, lalo na po sa mga gustong magbasa ng Bible, unahin po natin na basahin sa New Testament, specifically in the Book of John. Kasi po, pag inuna nyo po yung Genesis without reading the New Testament, baka po makondemn lang kayo or maging legalist po kayo. At ang mangyayari is, gagawin nyo po is, pagtatry nyo po or pipilitin yung baguhin ang sarili nyo by following the laws. So, if you're gonna read a Bible, start po sa New Testament. Because in New Testament, doon po yung revelation ni Christ Jesus. Kailangan po nating unahin na kilalanin si Jesus para mas maintindihan natin na ang buong Biblia, even the Old Testament is Jesus Christ concealed, preparation of the coming of Jesus.
And the New Testament is the revelation of Christ Jesus Himself. So, napahaba po yan yung intro ko. So, simulan na po natin without further ado. Ito po yung topic natin ngayon. So, ang topic po natin ngayon is entitled, The Word of God, Full of Grace and Truth. So, nakikita nyo po ba? Nababasa nyo po ba? Pwede po bang basahin natin lahat sabay-sabay? 1, 2, 3. The Word of God, full of grace. Very good, students. Thank you. So, ito po yung topic natin, no? At ito po yung key verse natin for today. So, ang key verse po natin, and the Word became flesh and dwelt among us. It's in John 1:14 pala. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Basahin ko lang po sa Tagalog. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Manalangin lang po tayo sandali bago po tayo magsalmala. Hallelujah. Hallelujah. Aming mabuting Amang nasa langit, maraming salamat po sa araw na to na makakarinig na naman po kami ng iyong salita na makapagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa dito sa buhay namin sa mundo. Maraming salamat po for giving me a privilege to share your word, O God. At ikaw po magpala sa iyong mga salita na maririnig namin ngayon. Let your Holy Spirit make us understand and hear it para hindi lang po namin marinig ito at maintindihan, kundi ito din po ay aming maipamuhay, O Diyos. At ikaw na pong bahala, gabayan niyo po ako, ipaalala mo po sa akin ang iyong mga tinuro. Hallelujah. Maraming salamat po. Let your name be glorified in our midst, O God. And this is all for your glory. This is all for your holiness, O God, that your name will be glorified in our midst. In the name of our Lord Christ Jesus, everyone say amen and amen. Hallelujah. Magsimula na po tayo. So, yung topic ko mo ngayon is, and the Word became flesh. Ang gagawin ko po is, dito pa lang po sa verse na to, ang ginagawa po kasi ngayon, dati binabasa ko lang po siya, tapos tuloy-tuloy po. Ngayon po, ang ginagawa ko, chinecheck ko po yung mga cross-references for every line. Kung meron po kayong cellphone, alam ko ang iba sa inyo ay may mga Bible app na po. So, since lagi po natin hawak ang cellphone, at alam ko po walang tao ngayon na wala nang hawak na cellphone. No? So, lagi-lagi po natin siyang hawak. Pagising nga natin, minsan yun yung una nating hinahanap, no? So, i-download nyo po yung Bible app para anytime po na sawang-sawa na kayo mag-scroll sa Facebook, TikTok, Instagram, mabasa nyo po yung salita ng Diyos, even in your cellphone. Kasi po, honestly, yung sa akin, ako po, natapos ko yung Bible sa cellphone ko po, you know? So, pag binasa nyo po yung cellphone, may check kayo doon ng mga cross-references to check na kunyari, ang isang line na to, ay connected sa ibang verses, no? So yun po ang ginagawa ko. Now, itong verse na to na John 1:14, so hihimay-himayin po natin siya, no? So, titingnan po natin yung cross references ng and the word. So, I divided it in 5 po. And the word, and susunod po, became flesh and dwelt among us. And susunod po, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, and then lastly, full of grace and truth. So, dumako na po tayo sa first part, which is, and the Word. Can we say it, everyone? And the Word. So, pag naririnig nyo po yung Word, ano pong naisip nyo? Word. Ano yung Word? Salita. Di ba? Pag narinig po natin yung Word is, as in yung mga salita na naririnig natin or nababasa natin, no? So, in John 1:1 po, so, ito po yung first part ng first book of John. So actually, book of John is the 4th book sa New Testament. So Matthew,
Mark, Luke, and John. So ika-apat po siya. And Book of John is written by Apostle John. So siya rin po yung nagsulat ng Revelation po, the last book in the Bible. So ang sabi daw po sa lahat ng mga apostles, si Apostle John po ang pinaka nabuhay na matanda. So siya daw po yung nabuhay ng mas matagal sa lahat ng apostle. At sinulat niya po yung Book of John after na sulat niya yung Book of Revelation. Kasi akala ko po dati, since Revelation is the last book, akala ko po last siyang nasulat. So may nakita lang po ako na video na sabi na the Book of John was written by John after the Book of Revelation. So this is the first verse po ng Book of John. So sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nababasa niyo po? Can we read it aloud po? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ano pong pagkakaintindi natin dito? Kasi ako po, nung una ko siyang binasa, ang pagkakaintindi po dito is literal na salita ng Diyos. So, in the beginning was the Word. So, since God is eternal, pagkakaintindi ko po nito is, ito po yung salita ng Diyos. So, syempre, ang Diyos is eternal. In the beginning, God existed. So, ang salita niya ay nag-exist na rin. Di ba po? And the Word was with God. And the Word was with God. So, ang akala ko po nito, syempre, salita po yan ng Diyos. So, kasama po yun ng Diyos, no? Kasi salita niya po yun, di ba? And the Word was God. So, ang pagkakaintindi ko po dito, since the Word comes from God, so literally, the Word is also God. Parang ganun po, no? So, ang pagkakaintindi po ko nito is the Word is literally salita po. So, tingnan po natin kung bakit Word ang ginamit ni John sa talatang ito, no? So, the word, or ang word na salita, nagkalito-lito na ako. So ang salita pong word, so is used within the first chapter of John 4 times. So sa chapter 1 po ng John, 4 na beses pong ginamit yung word. The context for each occurrence is used to firstly describe the eternality of the word. So yun po yung sinasabi ko na kanina na in the beginning was the word, 'di ba po? So yung in the beginning means before the foundation of the world was created, before everything was created, the word already existed. So the word is eternal. So yung next po, describe the distinction of the word from God. So it means yung word po na ginamit dito ay hindi lang po God the Father. The word used to this line po is distinct po yung word. Hindi po siya the God the Father. Yes, it comes from the Father, but distinct po ang word na ginamit dito. So hindi po siya yung Father, but the word comes from the Father. Medyo confusing po ba? Mamaya maintindihan natin, no? So yung next line po is, describe the identity of the Word as God. So, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So, ang salita po ay Diyos. So, distinct po yung salita, pero ang salita din po ay Diyos din po. Ano? So, and the fourth word po na ginamit, yun po yung sa John 1:14, yung sa key verse natin, and the Word became flesh, identified the person described by the phrase of the word. So the word po na ginamit dito ay hindi po salita, but it's a person. So hindi po siya literal na salita, no? At ang original text po ng word, because the New Testament po, lahat po ng book of New Testament was written in Greek, no? It was written in Greek, Koine Greek between 50 and 120 CE. And yung original text nyo po ay logos. So ang logos po sa Greek, it's the word translated as word, speech, principle, or thought. So pag logos po sa Greek, yun po yung ginagamit nila pag binimi nila, word, speech, principle, or thought. No? Now, in Greek philosophy, it also referred to a universal divine reason or the mind
of God. So, ang logos po, ginagamit lang po nila ito, hindi lang po para gamitin para ipahayag ang literal na salitang salita. So, pag sinabi nila pong logos, it means it's universal, it's divine, it means godly, it comes from the mind of God. So, hindi lang po ito normal na salita. So, John used logos dito po sa, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, punta na po tayo sa Revelation 19:13. So, this is one of the cross-reference po dito sa line na to. So, ang book of Revelation is the last book of the Bible po, no? So, this is after Christ already died at umakyat na po siya sa langit, no? Ng panahon nito. At ito po yung time, the book of Revelation was written by John when Jesus Christ himself prophesied yung mga mangyayari sa hinaharap, no? So, sabi niya, he was clothed with a robe deep in blood, and his name is called the Word of God. So, medyo may idea na po kayo kung ano yung word. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. So, the Word of God is, sa tingin niyo po, ano po yung, sino po? Actually, hindi po ano yung question. Sino po kaya yung word na sinasabi ni John doon sa verse na binasa natin? Alam ko pong alam nyo to. Sino po yung kaya yung word na ginagamit, minimi ni John doon sa verse na to? None other than, amen, hallelujah, Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang sinasabi na John na the word doon sa verse na yon, no? So tingnan niyo po, ang ginawa ko po is pinalitan ko po yung word na word yung word na word, pinalitan ko po ng Jesus. Tingnan niyo po, basahin po natin. In the beginning, pwede po basahin natin ulit, no? In the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. So, di pa po dati ang pagkakaalam natin is Jesus existed in the New Testament lang, at dahil pinanganak siya ni Mary, di ba? Pero dito sinasabi ni John that in the beginning, sa simula pa lang, before the world was created, everything was created, Jesus already existed. And Jesus was with God, at kasama na po siya ng Ama nating nasa langit ever since. And Jesus is also a God. Siya rin po ay Diyos. So, this is one of the best evidence that Jesus is God. Kasi po, to be honest po, madami pa rin po ang naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Even the Jews don't believe that Jesus is God, and they don't believe that Jesus is the Messiah. At kahit po may iba din po na religion that believe in Jesus, but they don't believe that Jesus is God. They only believe that Jesus is just a prophet or just a teacher, or parang katulad po ni na Abraham, no? But this, I tell you brothers, Jesus is God. So, if you're not yet convinced, tingnan po natin sa John 1:2-3 po. So, in John 1:2-3, he was in the beginning with God. Ito po yung next na verse po nung in the beginning was the Word, yung John 1:1. Ito po yung sumunod. Ito po yung sumunod na verse. He was in the beginning with God. So, sino po yung He? Jesus. So, Jesus in the beginning already existed with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Basahin ko lang po sa Tagalog. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, which is Jesus. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So can you imagine now how the glory of Jesus, na hindi lang po siya tao na nabuhay dito sa mundo, siya po ay nabuhay na ever since, no? At lahat po ng bagay, wala ka pong makikita na hindi po nalikha sa pamamagitan niya. Basahin po natin yung next verse. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ito po pala yung Colossians 1:15. So, ibang verse na po to.
He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So, alam po natin that God is as a spirit. Tama po ba? The Father God is a spirit at wala pa pong nakakakita sa Diyos Ama because He is a spirit and no one can see the Father God unless God will show Himself to you. Unless your spiritual eyes will be opened, hindi po natin makikita ang Ama nating nasa langit. And for in the past po, even in the Old Testament, nakita po nila yung glory ni God but they never see the Father face to face. Kung naalala niyo po yung tinuro ko nung December, no? Wala pa po, never ever, even the prophets, never seen the Father face to face. But look at Colossians 1:15. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Siya po ang imahe ng Ama. So gusto niyo pong makita ang imahe ng Ama? Kilalanin niyo po si Jesus. Huwag po tayong lumapit sa imaheng ginawa ng kamay ng tao. Hindi po yun ang imahe ng Ama nating nasa langit. Let's not focus on the things that we see because the Spirit of God doesn't dwell in the in the creation that was made by man. So hindi po yung imahe, no? So kung gusto niyo pong makilala si Jesus, basahin po natin ang Biblia at makikilala po niyo ang Ama nating nasa langit. Once you know personally si Christ Jesus, no? And in verse 16, for by Him all things were created that are heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, tandaan niyo po, sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. So lahat po ginawa kay Jesus. Everything was created because of Christ Jesus. Lahat po nang galing sa Kanya at lahat po ng nilikha ay para sa Kanya. No? And the next verse in Colossians 1:17, and He is before all things, and in Him all things consist. So bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo at sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. So, are we convinced now that Jesus is not just a prophet, Jesus is not just a teacher, but Jesus is God? Naniniwala po ba tayo? Maniwala po kayo, hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Jesus is God and everything was created because of Him, through Him, and all for Him. No? So, Jesus existed in the beginning. Yun po yung sabi ng binasa natin kanina. Jesus is with God. So, we are convinced that Jesus is God. Tama po ba? Are we convinced now na si Jesus ay Diyos? And Jesus is God. By Jesus, all things were created. So, gusto ko lang po kasi ito in-emphasize, no? If Jesus, ang dahilan ng lahat ng nilikha, no? Lahat sa Kanya, wala kang makikita sa mundo hindi nanggaling sa Kanya. No? Kung lahat ng nilikha ay ginawa niya, na lahat ng nilikha ay ginawa para sa Kanya, imposible po ba sa Diyos na sagutin ang ating mga panalangin? If Jesus is a God, if Jesus is a God, nothing is impossible for God. Tama po ba? So if nothing is impossible for God, kayang-kaya niya po kayang isupply ang lahat ng ating pangangailangan. Kayang-kaya niya po kayang sagutin ang ating mga panalangin. Kayang-kaya niyo po kayang sagutin ang mga panalangin natin na para sa atin ay imposibleng mangyari. Kayang-kaya niya po tayo kayang palayain sa kondemnasyon, sa kasalanan.
Kayang-kaya niya po kaya tayong pagalingin sa mga sakit na sabi ng mundo ay hindi nagagaling? Sa tingin po ba natin, sa tingin po kaya natin hindi to kaya ng Diyos? Ang masasagot ko lang po, base sa binasa natin, wala pong imposible sa Kanya. Lahat po sa Kanya nanggaling. So dito ko lang po na-realize, grabe po, if Jesus is God and everything comes from Him, so bakit po minsan, pag may problema tayo, sino po kayang yung una nating hinahanap pag may problema tayo? Di ba? Pag may problema po tayo, kunyari sa pera, pag may problema po tayo, ang una nating hinahanap, sino po? Minsan, hindi natin kaano-ano, hinahanap natin si Bombay. Di ba? Hinahanap, wala na akong pera, tawagin mo si Prakam. Tawagin po natin si Booms. Tawagin mo si Booms, wala na naman tayong pera. Di ba? Yun po yung una nating response eh. As tao, yun po yung una nating naisip, no? O kaya, wala na kayong pera, tawagin mo nga si Kumare. Inutangan ko yun nung nakaraan eh. Hindi pa ako nakabayad, pero baka pautangin pa tayo ulit. Di ba yun yung una nating, pag may problema tayo, hinahanap natin. Sino pong hinahanap natin? Si best friend, no? Pag may problema tayo, ay, may problema na ako, bestie, may problema ako. Uy, alam mo ba si ano? Ganun tayo eh, no? Pag may problema tayo, unang nating hinahanap, yung mga nakikita natin, yung mga close sa atin, no? O kaya, kunyari, pag may sakit tayo, pag may nararamdaman tayong sakit, ano po ang una nating hinahanap? Gamot, di ba? Sakit na naman ang ulo ko. May Biogesic dyan, di ba? May Biogesic. Doon po tayo. Kasi po, ang Biogesic, pag inunom mo, swerte ka kung natanggal agad yung sakit ng ulo mo. Pero minsan po, makalima ka na, hindi pa eh. Parang may himatay ka na sa Biogesic, yung sakit ng ulo mo nandyan pa. Di ba ganun po tayo? Parang yung response po natin is always to look for something na makakapagbigay sa atin ng solusyon agad. Yung alam natin, physically nakikita natin, no? But gusto ko lang po ma-realize natin, if Jesus is God and everything was created because of Jesus. Imposible po sa tingin niyo po hindi niya kayang solusyonan ang ating problema? No, if we have financial problem, no? Kung sa tingin niyo po lahat ng galing sa Kanya, kayang-kaya po ni Jesus na ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. No? He will give you enough for you. Actually, hindi niya po ibibigay enough eh. Naalala ko lang po yung turo ni Bishop. If God gives you enough, it is for you. But if God gives you more than enough, He will overflow your blessing so you can be a blessing to others. So kung may problema po tayo financially, sino na po ang una nating hahanapin? Parang nagdadalawang isip pa rin kayo. Parang si Kumari muna tapos si Jesus. Hindi, ito po gusto ko lang po ma-encourage tayo to practice ourselves to pray. Kung may kailangan tayo, kasi po sinasabi ng mundo, puro kayo panalangin. Ito, tapos maalala natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nga ganun, di ba? Naalala po natin yun. Pero may wrong connotation po sa message na yun eh. Ang nangyayari is, we depend on ourselves sa gawa para tayo kaawaan ng Diyos. So, kung alam natin ng lahat ng galing sa Kanya, hindi po imposible na solusyonan niya ang problema nyo. Naalala ko po yung testimony ni Rain nung last Sunday po yata yun, di ba? Sabi niya, napapagod na siya sa work, no? So, natanong niya po, nagdadrive kami, na sabi niya, so anong gagawin natin? Kung wala naman tayong gagawin, anong makukuha natin? Kung wala tayong gagawin, hindi tayo mabubuhay sa mundo. Which is tama naman. Kung wala tayong gagawin, wala po talagang mangyayari sa atin sa mundo. However, ang sinabi ko po sa kanya, hindi ko po sinasabi na wala ka nang gagawin. Do the best you can. Okay? Do the best you can to earn money in this world. And even the skills that we have, talents that we have, it comes from Him. Huwag po nating kalimutan na kahit ginagawa natin po yung best natin, let's depend on Him. No? Do your best and be still. Kasi po minsan pinoproblema na natin kahit yung mga hindi pa nangyayari, no? In the future, yung problemang hindi pa dumadating, pinoproblema na natin. So, di ko lang po alam bakit minsan addict tayo sa problema. Yung wala kang problema ngayon, next month pa naman yung problema mo. Ay, yung pambayad next month.
isipin po muna natin yung daily. And everything will be provided to you daily ng Diyos. At alam kong hindi po tayo pagkukulangin at hindi po tayo hahayaan ng Diyos na magkulang sa araw na to. So let's practice po na mag-pray sa Kanya. Kung may problema ka financially, Lord, magpasalamat ka. Alam ko po, itong situation na to na ngayon, this is another way for you to prove na hindi mo kami pababayaan. Hingin mo kung anong kailangan mo. Tapos once you pray, wait. Maghintay tayo. Hintayin natin. Wag po natin nag-pray tayo, no? Tapos mamaya, mga 30 minutes pa lang, Lord, 30 minutes, wala pang pera. Mas mabilis pa si Kumari sa'yo. Di ba? Di ba? Pag nag-pray po tayo, let's wait faithfully. In God's perfect time, He will give you what you need. Hindi po what you want, He will give you what you need. Kahit po din yung may sakit, if we pray for sickness, I encourage everyone, kung kahit masakit ang ngipin nyo, kahit masakit ang ulo nyo, napapagod kayo, ask for help in Christ Jesus. Kung lahat po nang galing sa Kanya, hindi po imposibleng pagalingin niya ang sakit na meron ka. Kahit sabihin po ng pinaka-professional na doktor na may taning ka na, may tumawa doon. Opo, hindi. Pero it's funny po dito sa atin sa mundo, pero wala pong imposible sa Kanya, sasabihin ko po sa inyo. Kailangan lang po nating maniwala. Kahit sabihin ng doktor na may taning ka na, manalangin ka sa Kanya at He will, the glory of God will be present in you at makikita nyo po yung miracle niya. Magtiwala lang po tayo. Wala pong imposible sa Kanya. So, sino na pong hahanapin natin pag may problema tayo, may kailangan tayo? Sino na pong una nating tatawagin? Jesus. Hallelujah. Amen. So, balik na po tayo. So ito na po. Gusto ko lang po i-picture yung how the glory of Jesus. No? Before po ako pumunta sa next na line na to. So gusto ko lang po ipakita sa inyo how powerful He is. The glory of God, no? That He was created, He existed before all creation. He is with God and He is also God. Now, pumunta na po tayo sa next line which is became flesh. Basahin po natin, sabihin po na sabay-sabay. Became flesh. So, became flesh. So in Romans 1:3, no? Concerning His Son, Jesus, Christ our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh. So Jesus na isang Diyos po, no, isang God. So if Jesus is God, He is a spiritual God din po, no. But Jesus also became flesh or became man, no. So one of the reason why He became flesh is to fulfill the prophecy of God, no. Concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. Ang balitang ito ay tungkol sa Kanyang anak. Ang ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang pagkatao, isinilang Siya sa lahi ni Haring David. So, He fulfilled the prophecy on the Old Testament na Siya ay ipapanganak sa line ni David, no, sa lahi ni David. So, isa po itong fulfillment ng prophecy of the Old Testament. Now, in Galatians 4:4, but when the fullness of the time had come, God sent for His Son, born of a woman, born under the law. No? So, hinayaan niya pong siya ay maipanganak ng isang babae. So, kung si Jesus po ay isang Diyos, sa tingin niyo po, kaya niya po kayang kahit hindi na siya ipanganak, bilang bata or hindi na ipanganak ng babae, kaya niya po kaya mag-exist dito sa mundo? Kaya niya po, wala pong imposible sa Kanya eh. Pero sinunod niya po ang batas. Kasi po, this is actually God's humility, no? Na gusto niya pong ipakita sa atin na bumaba siya dito sa lupa, not to rule the world, not to condemn the world, but to minister or to save the sinners. Kahit Diyos po siya, sinunod niya po ang batas. Hinayaan niya pong siya ay maipanganak ng babae, which is si Mary po, no? So, basahin po natin sa Tagalog. Ngunit nang dumating
na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya sa isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Kung sa kanya po lahat ng galing, so kahit po ang kautusan sa kanya nang galing, tingnan, kahit po kaya di niya sundin yung kautusan, okay lang, di ba? Kasi ganito po dito sa mundo, no? Pag tayong gumawa ng batas, exempted tayo sa batas, di ba? Pag ganun tayo mga hindi ko naman po linalahat, no. Pero almost all, pag ikaw ay tagagawa ng batas, pag ikaw ang lumabag sa batas, nai-exempt ka sa batas, di ba? Parang ganun po, no. Pero look at Jesus, no. Namuhay siya sa batas. Sinunod niya po ang batas kahit siya po ang Diyos, no. And on Isaiah 7:14, Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. So, the coming of Christ Jesus, nasabi ko na po ito dati, last December, na it was prophesied by Prophet Isaiah, the coming of Christ Jesus, na siya ay magiging tao. No? And Philippians 2:5-6, let this mind be in you. Ito, napakaganda pong verse to, no? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Diba? Siya po ay Diyos. Pwede niya na pong maging kapantay ang Diyos kasi Diyos po siya eh. Pero hindi niya po naisip na maging kapantay ng Diyos. Naalala mo niyo po si Satan? Si Satan is an archangel. So sa lahat po ng anghel, isa po siya sa mga perfect na anghel na create. Pero dahil sa kaperpektuhan ng pagkagawa sa kanya ng Diyos, naging prideful siya. At dahil sa kanyang pride, gusto niya nang maging kapantay ng Diyos. And that's why Satan rebelled. Pero hindi po siya Diyos, anghel lang siya. No? But look at Jesus. Jesus is a God. Pwede niya nang maging kapantay ang Diyos. Pero hindi niya tiningnan na maging over sa Ama nating nasa langit. Bagkus, hinayaan niyang maging isang alipin. So, tingnan po natin yung next verse. But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the death of the cross. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatili na kapantay ng Diyos, sa halip kusa niyang binitawan. Narinig niyo po, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito may kamatayan sa krus. Can we imagine how humble Jesus is? Diba po? Nasa sobrang pagkamababang loob niya, hinayaan niya po ang karangyaan niya sa langit. Namuhay siya bilang isang tao. Alam, if we're going to describe it as damit, so para pong, alam mo yung damit ng isang hari, di ba po, yung royal na may kapa, basta yung may kapa, tapos may mga shield pa, mga ganun. The glorious suit of a king. Diba? Yun po yung damit niya, no? Hinayaan niya pong hubarin yon para maisuot ang trapong damit, which is man. Kasi po tayo ay madumi na ever since because of sins. Pero dahil po sa kamababaang loob niya and because of His grace, hinayaan niya po ang karangyaan niya sa langit at hinayaan niya pong mabuhay sa katawang makasalanan. Pero hindi po siya nagkasala.
pumunta po tayo sa John 13:3-4. Jesus, knowing that the Father have given, actually ito po yung isa po sa ginawa ni Jesus, showing us His humility. No? So, in John 13:3-4, so ipapakita ko po sa inyo, nung nabuhay siya dito, He did not came to be ministered, but He came to minister. No? Siya po ay anak ng Diyos, no? At siya po ay Diyos, pero pumunta po siya dito sa lupa para hindi pagsilbihan, para hindi maghari, bagkus siya po ay nandito para tayo ay pagsalbihan, para po tayo ay iligtas. No? Basahin po natin yung John 13:3-4. Yan po. So alam ko po, narinig nyo na tong history sa Bible. No? Jesus, knowing that the Father has given all things into His hands, and He had come from God and was going to God. Tingnan po yung sabi niya, no, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Ito po yung naisip niya. Alam niya nang ibinigay sa Kanya ang lahat. Alam niyang babalik siya sa Diyos. Ito po yung part na pumunta po sila sa bahay ni Lazarus. Kasama niya po yung mga disciple niya to have a dinner. So nagsasama-sama po sila dito, no? So sabi ni Jesus, naisip niya, ibinigay na sa kanya lahat at alam niyang babalik na siya sa Diyos. Kung ikaw po kaya sa katayuan ni Jesus, alam mong binigay na sa iyo ang lahat ng Diyos, alam mong babalik ka sa Kanya after, tapos nakita mo po yung mga taong gusto mong iligtas, hindi ka pinapaniwalaan at hindi ka sinusunod, at lagi sa yung sumusuway. Ano po kaya gagawin mo? Binigay na sa iyo lahat, alam mong babalik ka sa Diyos. Ano po kaya gagawin mo? Siguro ang gagawin mo, bahala na kayo dyan, titigas ng ulo nyo, balik na ako doon. Ayoko nang tapusin to, titigas ng ulo nyo eh. Wow, hindi naman kayo nakikinig sa akin. 'Di ba? Parang yung gagawin nyo po, no? Yung gusto mong iligtas, hindi ka naman pinapaniwalaan, kinokondem ka pa, gusto ko pang patayin, 'di ba? Di ba parang yun ang gusto mong i-response? Pero tingnan mo po yung ginawa ni Jesus, no, after that. Now, so ulitin ko lang po. Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands and that He had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside His garments. Tingnan niyo po, tumayo siya, laid aside His garments, yung damit niya po, inilagay niya po sa gilid. Panandaliin niyang hinubad, inilagay niya sa gilid, took a towel and girded himself. So tandaan niyo po yung pagkahubad. Actually, isa po ito sa prophecy niya rin na ginawa niya sa mga prophets para ipakita yung mangyayari in the future. Kasi kahit kasama niya po yung mga apostles niya, hindi po naniniwala sa sinasabi niya na siya ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo, sa ikatlong araw ay mabubuhay siyang muli. So tingnan mo, hinubad niya, he laid aside his garment, took a towel and girded himself. So nagtali po siya ng towel, no? At tingnan niyo po ang ginawa niya after that. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with towel with which he was girded. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana, sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Gusto ko lang po magkaroon tayo ng picture kung anong itsura ng mga paa ng disciple sa araw na yon. Kasi po yung Jerusalem noon, lumang panahon po to, so wala pa pong pavement or wala pa pong sidewalk, wala pa pong daanan na semento. So isipin mo nakasandal sila noon, tapos naglalakad lang po sila, wala po silang transportation noon may kalesa lang po noon yung mga mayayaman so naglalakad sila. Tapos dusty po ang dinadaanan nila. Imagine how dirty their feet is. But Jesus willingly washed their feet. Pagkatapos niyang isipin na sa kanya nang galing ang lahat, binigay na sa kanya ng Diyos at siya'y babalik sa Diyos. Ito po ang ginawa niya. Hinugasan niya pong isa-isa ang paa ng mga disipulo niya. So punta po tayo sa next verse. Actually, skip ko po yung isang verse. Pero ito po, may part po kasi na si Simon Peter po, no? Is one of the closest apostles ni Jesus. Kilala niyo po. Actually,
nagsabi dun si Simon Peter sa kanya, huhugasan mo rin po ba yung paa ko? So sabi niya, oo, sabi ni Jesus. Tapos sabi niya, ayoko po kasi parang nahihiya siguro si Jesus. At sabi ni Simon Peter, parang ayokong pagsilbihan mo ako, parang ganon. Ayokong hugasan mo yung paa ko kasi teacher kita parang ganon. Pero alam mo po sabi ni Jesus sa kanya, kung hindi ka magpapahugas ng paa sa akin, wala kang kaugnayan sa akin. If you will not let me wash your feet, you are not connected to me. Wala kang kaugnayan sa akin. It means na kung hindi natin hahayaang linisin tayo ni Jesus, wala tayong kaugnayan kay Jesus. Ito po yung minimin niya. Minsan po kasi, di ba, in religious teaching, na ang pagkakaalam natin is maglilinis muna tayo ng sarili bago tayo lumapit kay Jesus, di ba? In legalistic way of going to God, kailangan muna nating linisin ang sarili natin para makalapit kay Jesus. Pero si Jesus, hindi niya kailangang magmalinis muna tayo. Anumang dumi natin, anumang kasalanan natin, whatever our past is, whatever sin that we made before, kahit wag mo munang baguhin ang sarili mo, lumapit ka kay Jesus, and Jesus Himself will change you. And that's because of the grace of God. Kaya po sa Gospel of Grace, napakadali pong sumunod, napakadali pong sumamba, at napakadali pong magpasalamat sa Diyos. Dahil po, sobrang napakabuti ng Diyos. Hindi niya po tayo tinitingnan sa mga past natin, sa kung anong nagagawa natin. Kaya po siya bumaba dito sa lupa. Hindi po para i-condemn tayo, i-judge tayo, para kundi tayo ay i-save, no? At ito po yung sinabi niya, kung bakit niya ginawa yun at hinugasan niya yung paa ng mga disciples, no? If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Kung ako ngang Panginoon, sabi niya po, kung ako ngang Panginoon at guro nyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan ito. Kung si Jesus nga na Diyos, hinugasan ang mga paa ng mga apostles, He gave us an example na tayong isa, dapat tayo ay maghugasan din ng paa. Baka mamaya may makita ko dyan sa CR, oy brother, hugasan kayo dyan ng paa. Ay, ginagawa. Hindi po literal, hindi po literal. Pwede rin po kung gusto nyo. Pero hindi po literal na maghuhugasan talaga tayo ng paa, no? Good luck po sa paghugas ng paa ko. Pero ang gusto lang po sabihin ni Jesus dito, if He came not to be ministered but to minister, sino pa po ba tayo para hindi pagsilbihan ng iba? Di ba minsan po, kasi tayong mga tao, ano po tayo credit grabber, di ba? Tapos dahil po sa pride natin, parang naalala ko yung sinabi ni Bishop na nasa generation na tayo ng Generation E, di ba? So we are in a generation entitled, di ba? Parang dahil po madami na pong entitled na tao, dahil madami na pong taong may karapatan, kaya po ang mundo ngayon, hindi na po na buhay peacefully kasi lahat po pinaglalaban yung karapatan, no? Parang karapatan ko to, parang ganun po, karapatan kong ganito, dapat ganito yung gawin mo sa akin, di ba? Parang lagi natin pinagbalaban ang karapatan natin, di ba? Natural naman po yun, pero look at Jesus. Hindi niya po pinaglaban yung karapatan niya bilang Diyos, pagkos siya po ay nagpakumbaba. So, naalala ko po yung message ni Ma'am Nori that the grace of God empower us to be part of the ministry. And this is the reason why Jesus told this to His disciples. Na tinipon niya ang mga disipulo niya para hindi mamuno sa mga tao. Para hindi pasunurin ang mga tao. Kundi sila ay pagsilbihan. Kundi sila ay turuan.
at ibigay sa kanila ipamalita ang magandang balita na ang Diyos ay hindi magagalitin, na ang Diyos ay maawain, na ang Diyos, ang pag-ibig niya ay hindi natatapos. Never ever God will leave us. So yun po yung tinuturo niya sa atin, that we need to be part of the ministry para hindi po maitaas ang sarili natin, bagkus maitaas natin si Jesus. At tayo po ay maserve natin po ang isa't isa. So let's be encouraged by Jesus. Let's serve one another. Kasi po ang church, kailangan po natin ng isa't isa. Lahat po tayo may kahinaan, kaya po tayo ay nagkakaisa dahil po nabibigyan natin ng kalakasan ng kahinaan ng iba. So let's be one in Christ Jesus. Ano po? Now, so Jesus became flesh. One of the reasons is to atone for sins. Jesus became the perfect sacrifice for sins by taking on human form except for sin. Ito po yung sinabi ko kanina, na siya ay naging tao para siya ay maging perpektong sakripisyo. Yes po, naging tao po siya para ialay ang sarili niya mismo para maging sakripisyo. Namuhay siya sa makasalanang laman, pero hindi po siya nagkasala. Never ever Jesus have sinned nung namuhay po siya bilang tao. And then to fulfill God's plan, Jesus came into the world to save sinners. Pinulfill niya po ang lahat ng plano ng Ama, naging masunurin po siya kahit pwede niya nang makapantay ang Ama, ang Diyos, Ama. Sumunod pa rin po siya. He was a faithful God. Sumunod po siya sa Ama at finulfill niya po ang prophecy na binigay sa kanya ng Ama. Now, Jesus became flesh to bridge the gap between God and humanity. Jesus emphasized his role as the mediator between God and humanity. Si Jesus lang po ang naging mediator natin. Dati po mga prophets lang po ang messenger of God, taga-ano lang po sila, taga-bigay ng mensahe ng Diyos. But because of Jesus, He became our mediator. So dahil po kay Jesus, pwede na po tayong magkaroon ng personal na relasyon sa Ama nating nasa langit, which is dati po ay napakahirap. No? Kailangan mong mag-alay ng kahit anong alay. Madami ka pong alay na kailangan ibigay bago ka po makalapit sa Kanya. Kailangan po niyong maging banal. Kailangan niyo pong pagsisiyan ng lahat yung kasalanan. Pero dahil kay Jesus, malayang-malaya na po tayong makalapit sa Ama nating nasa langit because of what Jesus did. To show us His humility. Jesus came to minister, not to be ministered. So if Jesus humbled Himself, dapat ganun din po tayo. Let's humble ourselves to everyone, to others, so we can show the humility of Jesus to everyone. Let's go po sa next na line po, which is, and dwelt among us. So basahin po natin sabay-sabay. And dwelt among us. So Jesus dwelt among us. In Hebrews 2:11, for both He who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason He is not ashamed to call them brethren. Si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang Kanyang Ama ay siya rin nating Ama. So dahil nakiisa po tayo kay Jesus, yung Ama niyang nasa langit ay Ama na rin natin. No? Because of Jesus, the God the Father is also our Father now. Kaya hindi niya ikinahihiya na ituring tayong mga kapatid niya. So ito po napakagandang pakinggan na Jesus Himself is calling us brothers and sisters. Naniniwala po ba tayo na kapatid na tayo ni Jesus? Parang may nagdududa pa po Naniniwala po kayo kay Jesus? Do you believe that Jesus is our Lord and Savior? That Jesus died on the cross, rose again from the dead, now sitting on the right hand of the Father. Naniniwala pa ba kayo doon? Kung naniniwala po kayo doon, maniwala din po tayo na kapatid na tayo ni Jesus. Kapatid po natin yung Diyos na pinanggalingan ng lahat. Ang Diyos na sa simula pa lang ay nag-exist na. Di ba po? Parang napakasarap pong na pakinggan na kapatid mo na si Jesus, no? Pumunta po tayo sa Hebrews 2:17. Therefore, in all things, He had to be made like His brethren, that He might be
a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make propitiation for the sins of people. Ito ang dahilan kung bakit kinailangang magkatawang tao si Jesus. Upang maging katulad siya ng mga kapatid niya, so ipinanganak po siya bilang tao para tayo ay maging kagaya niya. Maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat, na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. So si Jesus po ay namuhay bilang tao para maging katulad niya tayo sa lahat ng bagay, for Him to become a high priest. So dati po, on the Old Testament po, the high priest is the only one who can give sacrifice doon po sa Holies of Holies. Siya lang po nakakapasok doon. At pag ang Diyos ay hindi inaccept yung alay nila, pwede pong mamatay yung high priest doon. Kasi po wala pong nakakalapit na ordinaryong tao doon, kundi mamamatay sila because of the glory of God. But because of Jesus, He became our high priest. So ang high priest po may dalang alay, di ba? Si Jesus po, high priest na natin, at siya pa po yung alay. No? Siya po yung alay, binigay niya po ang sarili niya para po tayong lahat ay maging kapatid niya na. Kaya hindi niya po kinakahiya ni Jesus na maging kapatid kayo. Sabihin mo sa katabi niyo, kapatid ka ni Jesus. Kapatid ka ni Jesus. Yan, very good. So kung kapatid niyo si Jesus, tayong lahat po, kaya po tayong lahat magkakapatid. And we are in one family spiritually in Christ Jesus. So kaya po tayo magkakapatid ng lahat. Kaya po mga kapatid, I love you. Parang konting sa mga, love you. Parang konting, pero kahit po, I love you pa rin. So, and dwelt among us. So, yung dwelt po na ginamit dito, the Greek word translated as dwelt is eskinonsen. Di ko lang pong alam kung ganito yung translation. Eskinosen, which means to pitch a tent or to tabernacle. So yung dwell po na ginamit dito is to tabernacle or to tent. Dati po ganun ginagawa nila eh. Kunyari, may pupunta silang ligwar, may mga dala silang tent, tapos pag medyo magpapahinga na po sila, magte-tent po sila. Diba? Bubuo sila ng tent. So, yung dwell pong ginamit dito in Greek word is tabernacle. It means kasama natin si Jesus sa tent. It means, makikita po natin yung ito po, the praise implies that God has chosen to dwell among His people in a more personal way in the Word became flesh. So, kumbaga, He dwelt among us, nanahan po siya sa atin para po maging personal yung kaugnayan po natin sa Kanya. Para po makapag-communicate siya sa atin. It means tinuturing na po tayo ni Jesus na pamilya. Parang kasi po pag sa tent po yata, no, pag nag-tent kayo, ang magkakasama po is yung pamilya doon, di ba? Or yung magkakakilala or yung pamilya, no? So yung dwelt na ginamit dito, if the dwelt word na ginamit originally is tabernacle, it means sinamahan po talaga tayo ni Jesus. Gusto niyang makasama tayo, makilala tayo, to have a personal relationship with us. So hindi po pumunta si Jesus dito para mag-establish ng religion, but to have a personal relationship with us. No? So let's go to the next line po. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. Now, in 2 Peter 1:16, 18. For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Next verse po, 17. For He received from God the Father honor and glory when such a voice came to Him from the excellent glory. This is my beloved Son,
in whom I am well pleased. And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain. Si Peter po ang nagsasalita dito. Si Peter po ang nagsulat nito, no? Sabihin po natin basahin ko po sa Tagalog. Ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kwentong gawa-gawa lamang. So ito po yung sinasabi niya na ang lahat ng sinulat, nakasulat sa Biblia at lahat ng sinulat nila ay hindi lamang po gawa-gawa. Kasi po pwede may marinig kayo na ang Biblia ay gawa po ng tao eh. Hindi, gawa lang naman yan tao, hindi naman yan nagsulat niyan Diyos eh. Opo, nasulat po to ng tao pero hindi po sa sarili nilang pag-iisip. Not in their own wisdom, but God's wisdom. No? Hindi po, kaya po sinasabi nila, totoong pinagsusulat namin dito, hindi po kathang isip lamang. So, nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya. Sabi po ni Peter, sapagkat ng parangalan at papurihan si Jesucristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. Naalala niyo po, alam niyo ito yung kwento na kasama ni Jesus, si James, John, tsaka si Peter. Pumunta po sila sa Holy Mountain. Yung nag-transfigured po si Jesus. Ito po yung sa Matthew 17:1-2. Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up on a high mountain by themselves. And he was transfigured. Si Jesus po to. He was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. So ito po yung transfiguration. Ito po yung sinasabi ni Peter na hindi po namin gawa-gawa to. Nasaksihan namin ang glory ni Jesus. So ang lahat pong nang nakasulat dito ay pawang katotohanan lamang. So pag nagtanong po sa inyo, totoo ba yung nakasulat sa Bible? It is. So paano po natin malalaman kung totoo? Gusto niyo pong malaman kung totoong nakasulat sa Bible? Basahin po natin. Pag binasa niyo po, malalaman yung totoo, promise. Sana po makaabot ako doon sa graph na nakita ko po. Sige, tuloy ko na po, no, para... So let's go to the next line, which is full of grace and truth. Basahin po natin sabay-sabay. Full of grace and truth. Na alam ko pong lagi na po nating naririnig ang grace po, no? So, punta in John 8:31-32. So let's go to truth po, no? So tinatanong ko po kayo kanina, di ba? Kung totoo ang nakakasulat sa Bible at kung gusto niyo pong malaman kung totoo ang mga nakasulat sa Bible. So, sabi sa John 8:31-32, then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sinasabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagusunod ko kayo, malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Alam nyo po ba yung next verse na nangyari dito? Sinasabihan niya po dito yung mga nananampalataya sa mga Hudyo sa kanya. And I know there's other Jews po na kasama nilang kikinig na hindi talaga nananampalataya. Sabi nila ng mga Hudyo, gusto nyo sumagot sila kay Jesus, sabi, nagmula kami sa lahi ni Abraham. Yun po pinagyayabang nila lagi. Nagmula kami sa lahi ni Abraham. At kailanman hindi kami naging alipin ng kahit na sino man. So hindi daw sila naging alipin eh. Ito po sabi ni Jesus sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So sino po dito ang hindi naging alipin ng kasalanan? Lahat po tayo, di ba? Kasi sabi po ng salita ng Diyos, everyone comes short to the glory of God. Lahat po tayo nagkasala. Everyone sinned. Tayo po ay nabilanggo ng kasalanan at tayo ay namatay dahil sa kasalanan. And Jesus came to us kasi gusto niya po tayong palayain. Kaya po sinabi niya sa verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free.
So gusto nyo po bang makalaya kung ano man pong problema nyo ngayon? Whatever addiction that you may have right now, whatever darkness in the past na hindi kayo pa, na nakakalaya, mga madilim na past na kinukondem po kayo, or mga bagay na patuloy niya pa rin na inaalala na nagpapalayo sa iyo para lumapit sa Diyos. Dahil sinasabi ng kaaway, malinis ka muna, huwag ka muna lumapit, gawin mo muna ang best mo bago ka lumapit sa Kanya. Gusto nyo pong malalaman ang katotohanan at makalaya sa kondemnasyon? Gusto nyo pong makalaya sa kasalanan? Gusto nyo po bang makalaya sa lahat ng problema sa mundo, lahat ng mga kaisipan or anxieties of the world? Gusto nyo po bang makalaya? Lumapit po tayo sa katotohanan. At sino po ba ang katotohanan? None other than Christ Jesus Himself. Kaya po sinabi niya sa John 14:6, alam ko po lagi natin naririnig to, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Tandaan niyo po yung sinabi niyang da po yung ginamit niya, I am the way. Hindi niya po sinabi na I am a way or I am one of the way. Sinabi niya po, I am the way. Ako po ang daan, ang tanging daan. Ako lamang po ang katotohanan at ako lamang po ang buhay. Sa turo po ng relihiyon, ang dami po sa ating tinuro na kailangan nating lapitan, di ba? So, ang dami po nating nilalapitan na kung ano-anong imahe, nananalangin po tayo sa, ang dami-dami na pong Diyos ngayon na pinapanalanginan, di ba? Dahil sa relihiyon. Ang dami po nating nilalapitan, kaya sa sobrang sigurista po natin, naniniwala na po tayo kay Jesus, para sure maniwala din ako kay Buddha. Maniwala din ako lalapit tayo kay Jesus tapos, pero hindi tayo makalapit kay Jesus dahil na-condemn tayo, lalapit tayo kay Mary. Si Mary na ang bahalang lumapit kay Jesus or lalapit tayo sa mga santo, di ba? Yun po yung naturo sa atin ng relihiyon, which is, the Bible says, na si Jesus lamang ang daan. Wala na pong ibang daan, si Jesus lamang po. No other gods. Not even Mary, not even saints and apostles, not even angels, but only Christ Jesus is the way. Siya lamang po ang daan. Wala na pong iba. Kaya po pag meron po kayong problema, wag po tayong magtiwala sa sarili natin at sarili nating pagkaintindi. I encourage you everyone, si Jesus lamang po ang lapitan natin. Siya lamang po ang kasagutan ng lahat. So kung si Jesus ang katotohanan, alam na po kaya lahat ng mundo, ng tao sa mundo ang katotohanan? Hindi po, di ba? Dahil hindi pa po lahat nakikilala si Jesus. Tama po ba? So if others don't know Jesus, is it rightly to say na hindi sila namumuhay sa katotohanan? Yes, they may live sa realidad, pero hindi sila nabubuhay sa katotohanan. Namubuhay sila sa realidad ng mundo, and the reality of the world is temporary. Yun pong realidad Ito po yung katotohanan natin, yung nakikita natin, kaya po doon tayo nakafocus. Kaya po pag may nangyaring problema sa atin, may kinakaharap tayo, we always focus on the reality which is the world. But it's not the full truth. Ang katotohanan po, kung gusto nyong malaman, kung gusto nyo pong makalaya sa kasinungalingan ng kaaway, lumapit pa kayo sa katotohanan. And the only way to the truth is Christ Jesus. And once you know Jesus Christ is the truth, oh, you will have life, brothers and sisters. Baka sabihin po natin, buhay naman ako, brother, hindi pa naman ako naghihingalo.
Pero sasabihin ko po sa inyong katotohanan, sino man pong nabubuhay ngayon dito sa mundo na hindi kilala si Jesus ay patay na. Actually, we are all dead ever since before Christ Jesus came. And that's why Christ Jesus came to give us life. Now, pupunta po tayo sa John 1:16-17. And of His fullness, we have all received and grace, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Christ Jesus. 2 minutes na lang pala ako. Since na-miss nyo naman ako, di ba? Mag-extend ako ng konting minutes. Okay lang po ba? Baka gutom na po kayo? Konting minutes lang po, mga 30 minutes lang po. Bibilisan ko lang. So mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tingnan niyo po, no? Mula sa kapuspusan ng, kanino pong kagandahang loob? Kagandahang loob ni Jesus, no? Abot na kagandahang loob, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. So ibinigay po ang batas kay Moises, no? At akala ng mga Hudyo binigay ang batas para po sundin natin ang batas para po tayo maging matuwid sa harap ng Diyos. Pero ngayon po, dahil sa grasya ng Diyos, ibinigay po yung batas para ma-reveal sa atin na tayo pong lahat ay makasalanan. Na hindi po tayo makakalapit sa Diyos sa sarili nating lakas, sa pagbabago ng sarili natin. And that's why Jesus need to sacrifice Himself. Kailangan niya pong isacrifice ang sarili niya dahil wala pong ibang perpektong alay. Hindi po natin kayang baguhin ang sarili natin. Sinasabi ko po sa inyo. At I am the evidence of the goodness of the testimony of God sa pagbabago. I tried changing myself and I failed. But because of the grace of God empower us to change. Siya po ang magbabago sa atin. Kaya po, wag po nating pilitin ang sarili natin, no? Wag po nating pilitin ang sarili natin na, alam ko po, lagi ko pong sabi ito sa inyo, no? Wag po nating pilitin ang sarili natin, hindi po natin kala. We will always fail. We need Jesus for us to change. Now, in Romans 5:21, so that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, dahil po sa kasalanan, di ba lahat po tayo namatay? Kung naghari po ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman naghari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Sa relihiyon po, tinuturing tayong matuwid ng Diyos pag may gunawa po tayong matuwid. Tama po ba? If we do good, God will see us good. Yun po yung tinuro ng relihiyon. Pero even our goodness, kahit po ang ating ginagawang kabutihan sa Diyos ay hindi rason para maging mabuti ang Diyos sa atin. Kahit po ang katuwiran natin, regalo po ng Diyos. By grace of God, we were righteous in the eyes of God by the grace of Christ Jesus. So kahit po pagsunod natin, pagiging matuwid natin, hindi po natin kayang ipagmayabang. Niregalo po yan sa atin ng Diyos ng libre. Regalo po yan ng libre. Kaya ganito po yung grasya ng Diyos eh. The grace means unmerited favor. Di ba po? Alam ko naririnig na natin to. Pero ang sarap po kasi ulit-ulitin eh. That the grace is not of our own effort. Hindi po natin pinagpaguran to. Hindi po dahil sa pag-aalay natin, pagsunod natin, pagiging part ng ministry. It's all because of the grace of God. So grace of God means regalo po siya na libre. So ito po yung, sabi nga po ni Bishop, ang grace, ito yung binigay sa atin na supposedly hindi tayo karapat-dapat, but freely God gave us God gave us grace freely kahit hindi po tayo karapat-dapat. Bakit po? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil napakabuti po ng Diyos. Because His love endures forever.
and His love never fails for us. And that's the only reason why tayo po ay pinagpala na, no? And in Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you. You are not under the law but under grace. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi na po tayo nasa ilalim ng batas. Kasi dati po, naisip ko din dati, ang gospel of grace might be a license to sin. Di ba po? Kasi pag sinabi mong grasya, di ba pag naririnig po natin kung hindi na po ito dahil sa kagandahang loob namin or hindi na dahil sa mabuting gawa namin, so pwede na po kami yatang gumawa ng masama. Di ba? Kasi okay lang naman, papatawarin lang naman tayo, exempted naman tayo, di ba? Pero hindi po eh. Sabi po dito, for sin shall not have dominion over you. Grace is not going to give you license to sin. Kasi kahit po si Pablo nagsulat eh, sabi niya po sa isang sulat niya, do we continue to sin that grace may abound? Magpapatuloy ba kami sa kasalanan para ang grasya ng Diyos ay mapasa amin? Alam niyo po sabi ni Pablo, God forbid, hindi. Sabi niya susunod na talata, kung ipinako na kasama ni Jesus ang ating lumang pagkatao, ang ating makasalanang sarili, sinama niya na sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, inilibing, isinama niya sa libingan ang makasalanan nating sarili. Paano pa tayo mabubuhay sa makasala ng natura? Diba? Because of the grace of God, it's not going to empower you to sin. The grace of God will empower us to do good things. Hindi na po dahil gagawa tayo ng mabuti dahil pinipilit po nating magpakabuti dahil pag hindi tayo nagpakabuti ay magagalit sa atin ang Diyos. Hindi po. Ngayon, gumagawa na tayo ng mabuti dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Ngayon, kaya na nating ibigin ang kahit na kaaway natin dahil inibig tayo ng Diyos kahit nung makasalanan pa tayo. Dahil sa grasya ng Diyos, kaya na nating magpatawad. Which is napakahirap po sa panahong ito na magpatawad. I know it's very difficult po. But by grace of God, Jesus will empower us to forgive the person because we were also forgiven. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Di ba po? Di ba po napaka lawak ng pag-ibig at buti niya sa atin that the grace of God will empower us to love each and every one of us genuinely. Di ba po? So, ito po yung next verse, 1 Timothy 1:12. And I thank Christ Jesus. Ito po yung verse before nung team natin, which is 1 Timothy 1:14, yung team po natin, which is living in the overflow of grace. So, ang nagsusulat po nito is si Pablo. No, kilala niyo po si Pablo. Siya po yung naging apostol ni Christ. Siya po dati ay isang Pariseo, Hudyo, na inuusig ang mga Kristiyano dati, hindi siya naniniwala. So sobrang loyal niya po sa relihiyon. Inuusig niya ang Kristiyano, pinapapatay niya mga naniniwala at sumusunod sa kanya. Yun po si Pablo. At nung nagpakita si Jesus sa kanya, because of His glory, nabulag siya. Tapos nung nakakita siya, naniwala siya kay Jesus. At dahil nagpakita sa kanya si Jesus, naging masugid na tagasunod na siya ni Jesus. At ito po yung sinabi niya, no? In 1 Timothy 1:12, I thank Christ Jesus, our Lord, who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Sino po ang nagbibigay sa kanya ng lakas? Si Hesukristo. Dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. So ako po naglilingkod, karapat-dapat po ba akong maglingkod sa Kanya dahil napakabuti ko po? Kung ang kabutihan ko po ang basis kung bakit ako ngayon naglilingkod dahil banal ako, dahil nagbabasa ako ng Bible, hindi po ako karapat-dapat.
but Christ Jesus give me strength. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Nori, that the grace of God will empower us to be part of the ministry. Hindi po tayo nagiging part of the ministry para po ipakita natin na may nagagawa natin ang responsibility natin sa church, or para makita po ng church na masipag tayo, or makita na mabait tayo, o sumusunod tayo sa rules and regulation ng church. Hindi po eh. Let Christ Jesus empower you to be part of the ministry. At once na-realize nyo po, nagkaroon tayo ng malalim na pagkaintindi ng grasya ng Diyos, you will be part of the ministry and you will have joy on it. Kailangan po natin magsimula na hanapan natin ang kagalakan, kaligayahan sa salita ng Diyos, sa presensya ni Jesus. And once you experience that joy, kahit po ang ministry, hindi ka na po mapapagod. Kasi po nag-i-enjoy ka na eh. Ito na po yung kaligayahan mo, na pag sinabihan ka pa, uy, ikaw ang MC ngayon, kung dati sinasabi natin, uy, ba't ako? Ala, ba't ako? Uy, ikaw muna mag-pray. Ala, ba't ako? Di ba? Parang ganun tayo eh. Ganun din po ako dati. Sabi ko, ala, ba't ako? Di ko kaya. Mga ganun, di ba? Pero ngayon po, dahil sa grasya ng Diyos, dahil lang meron na tayong personal relationship kay Jesus, pag tayo ay tinawag, uy, ikaw ngayon ang MC, ano pong ang sasabihin na po na ngayon? Uy, praise God. Di ba po? Isang pribilehiyo. Let's see this to be part of the ministry as a privilege. Kasi pag privilege, pag responsibility to, parang kailangan kong gawin. Sige na, para mapipilitan ka. But if it's a privilege, di ba pag pribilehiyo, parang gusto mong i-grab eh. Kasi ang pribilehiyo, bihira lang mangyari. Di ba po? Pag nakita nyo ang ministry is pribilehiyo, ay magpapalakpak ka po. Uy, thank you so much. It's a privilege po. Di ba? Magpapasalamat ka sa Diyos at pupurihin mo ang Diyos dahil magiging parte ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Amen? Gutom na po ba kayo? Last na to. Ito po yung natin, yung verse of the month, or ito po yung kaya po ito sinabi ni Pablo, no? Actually, ito pa pala. Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Di ba po? Nilait. Hindi po personally nilait, inusig ni Pablo si Jesus. Ang mga inilait niya po at inusig niya ay yung mga tagasunod ni Kristo. So kung sino man po ang umuusig sa ating mga Kristiyano, ang inuusig nila ay si Jesus. Ganun po ka-personal ang relationship ni Jesus sa atin. So let's be mindful. Wag po tayong mang-usig, wag po tayong man-judge, wag po tayong mag-condemn sa ating mga kapatid. Let's respect them because all of us is still in the process. All of us is not perfect. So wag po tayong mang-usig at bagkos. Tingnan na po natin si Jesus sa buhay nila. That even Jesus is not judging us. No, Jesus is accepting each and every one of us, even we are imperfect. So sabi niya, kahit na nung unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako hindi pa sumasampalataya sa Kanya. So, inaccept po tayo ni Jesus whatever our past is. Tingnan niyo po si Pablo. Literally, mamatay tao po siya. Siya po ang nag-usig, nagsugo na papatay ang tao. Pero tingnan niyo po, Jesus had mercy on him. Siya po ay naawa sa kanya. So kung may iniisip po kayong kasalanan na parang nakukondemn pa kayo may mga kasalanan kayong nagawa from the past. And even ngayon, kung ano man pong nagagawa niya, lahat naman po tayo ay hindi pa perpekto, lumapit po kayo kay Jesus. And He will tell you, brothers and sisters, that He already forgive you. Pinatawad niya na po tayo. Wag po natin ang i-condemn ang sarili natin, no?
Ganun po kalawak, kalalim ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Pinatawad niya na po tayo kahit po mga ginagawa natin ngayon, tayo tinitingnan ni Jesus sa mga kamalian natin. But the only way for us to be free sa mga kasalanang ito, the only way for us para maranasan natin ang nag-uumapaw na grasya ng Diyos ay lumapit po tayo kay Jesus. Lumapit po tayo sa Kanya. Siya lamang po ang pwede nating lapitan. And 1 Timothy 1:14, and the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. Nag-uumapaw po ang kagandahan niya, ang kagandahang loob niya. Nag-uumapaw po na may kasamang pananampalataya at pagmamahal. Kaya po tayo nananampalataya. Dahil regalo din po ni Jesus ang pananampalataya sa atin. Kailangan lang po nating magsimulang maniwala. Start with believe and He will give you everything. Even faith and love. Ipagkakaloob niya po sa atin. So, gusto ko lang po ma-encourage ang lahat sa araw na ito. Alam ko po na kahit po tayo ay mga anak na ng Diyos, even Jesus said that in the world you will have tribulation. But sabi po ni Jesus, be of good cheer. I have overcome the world. Alam ko madami po tayong isipin, madami po tayong problema, madami po tayong nararanasan, may mga nararanasan tayong sakit. Pag narinig nyo ang balita, ang dami na naman pong masasamang balita na maririnig tayo. Pero mga kapatid, yung nakikita natin sa mundo ay hindi lahat katotohanan. Kung gusto nyo pong makalaya sa kasinungalingan at gusto nyo ang malaman ang tunay na katotohanan, ang buong katotohanan, the only way for us to know that is through Christ Jesus. And the only way for us to know the truth is by His Word. Di ba po? The Word is Christ Jesus. And Christ Jesus, the only way for us na mas malaman natin, makilala natin siya, ay basahin natin po ang banal na kasulatan. The Holy Bible. The Bible is not holy because of the book. The Bible is holy because of the word that is in it. I encourage everyone po. I know, busy po tayong lahat. Busy po tayong lahat. Pero I encourage everyone, let's read the Bible in context. Alam ko nagbabasa po tayo ng by verse, but the best way for us to read the Bible is by context. Simulan po natin sa John. So, kaya po sinimulan ko dito sa John 1:14. So, para magsimula po tayo sa John 1:1. Tapos, doon po, kahit po everyday one chapter, o kaya kahit everyday 2 verses, ganun po. Alam ko po, kaya po nating magbasa even 1 chapter po eh. So, I encourage everyone at sobrang, malapit na po. Pwede na po umakyat ang worship team. So, gusto ko lang po ma-encourage talaga na magbasa tayo ng Bible. No, wag po tayo mag-depend sa mga naririnig natin dito. I want to encourage everyone to personally seek Him. At once na basa niyo yung Bible, I assure you, brothers and sisters, you will be amazed. And once you are amazed, God will empower you to read it more. And once you read it more, you will know more Jesus. And once you know Jesus more, you will know that Jesus is exceedingly abundant with grace. Di ba po, sabi ni Bishop, naniniwala tayo, nag-uumapaw ang kagandahang loob niya. Di ba po? In every circumstances, His grace is exceedingly abundant. And the only way for us to be reminded of that is to listen to His Word. Makinig po tayo sa mga salitaya, makinig po tayo sa Kanyang mga lingkod. And I encourage everyone to personally seek Him and read the Bible. Kasi po, ito lang po yung way na makikilala natin siya ng lubusan. And the grace gospel will let us know how loving and how good God is. And I hope you are blessed today
And I hope you are encouraged po na mas kilalanan natin si Jesus. At tumayo po tayo at the grace of God will empower us also to worship, to thank Him, not only Sunday, but every day. It will also encourage us to pagising natin sa umaga, mananalangin po tayo. Kahit simpleng salamat lang po. I want to encourage everyone to pray, thank Him. Pagising nyo, magpasalamat tayo sa Kanya dahil nag-uumapaw ang kabutihan niya. Pagbago kayo matulog, anumang problema ang naranasan nyo sa araw na yun, magpasalamat kayo. Magpasalamat po tayo dahil even though we experience those problems that day, magpasalamat po tayo bago matulog dahil alam nyo po na ang Diyos walang imposible sa Kanya. Pagising nyo, the problem will be resolved. Pagising nyo, ang mga sakit nyo ay gagaling. Pagising nyo, lahat ng problema nyo ay may solusyon. Ang pagising nyo, panibago na kayong tao. Remind yourself always, brothers and sisters, that we are the children of God now. Panghawakan nyo yan, huwag nyong hayaang agawin ng kaawayan because Jesus will never, ever leave us nor forsake us. Never, ever in our life, Jesus will leave us. And this is the good news. Brothers and sisters, this is the good news that by the grace of God, hallelujah, we are overflowing and living by His grace. And let's thank Him every day for that in Jesus' name. Hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.